balita ngan impormasyon nga angay hibroan, mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nigpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika nga Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. State media nagkatitirok kaparahan National Information Summit agud pakusgon an media and information literacy ngan mahilinya ang tanan nga communication strategies han administrasyon. Mga kabataan, communication students ginhag-id ha responsible journalism han FM Radio University. Mga opisyales han Eastern Samar na kumpleto ang training partihapan lawas ngan medisina ha South Korea. Philippine Modern Pentathlon National Team naghag-id ha Silago Southern Leyte para ha 33rd Southeast Asian Games sa Thailand yana nga Disyembre. Integrated Bar of the Philippines Northern Samar Chapter nagpapahamtang hinlibre nga serbisyo para ha mga kablas. DTI naabot ang 44.9 million pesos nga sales katatapos pala nga Bahandi Trade Fair ha Manila. BIPSO STCS nakadaoghin Bronze Innovation Award ha DOST Innoventa 2025. CHR nagpapakusog han katungod pantawo ha Samar ipinaagihan lakaran. Haratsada balita. Dole nagdumarahin public hearing parte ang minimum wage determination. Mga kasambahay igin panawagan ang pagpahitaas ang sweldo. Area 1 Schools Press Conference gindumara hababatngon Leyte. Samar PYDO ginkilala utro como Most Outstanding Youth Development Office ha nasyonal nga level. Ha News and Information Center Horhimang Raom nakasentro pagpakusog han mga pinulungan ha sinirangang Visayas. Leyte Governor Carlos Jerico Petilla natudlok como bago nga RDCA chairperson. Ha istorya panlawas, prenatal care, pag-iistoryahan. Mga detalye, hanaton mga balita, masunod na! Maupay nga oras mga sangkayan ini ang amon ika-41 nga pasadahan Agenda Hautso. Hinaut unta ada kamuha maupay nakahimtang yana. Ako ay Frederick Humeres. Waray na ikapira aadi na kita katapusan nga simana ng Oktubre kundi kami dinhi Agenda Hautso padayon nga mabashog ang among tinguha nga mapadangat ta iyo ang mga mahinundanon nga napapanahon nga mga balita nga impormasyon. Ako, Steffi Libarios. Tutok permi hamon kada semana nga edisyon ng Agenda Hautso. Ngan permi niyo makikita na Facebook pages ng Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, Hages Penosa. Ang Agenda Hautso ini masusundan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ngan Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, ngan Derada Teleradyo ha IBC 6 Hanpalo. Ini Jane Sanyanogay, ini an iyo. Agenda Hautso. State media nagkatitirok para han National Information Summit. Agud pagusgan ang media and information literacy. Aden report ni Rian Arinto han PI Eastern Visayas. Hapagpadig-on han media literacy ngan responsable nga paggamit han teknolohiya hapagpasaranghin impormasyon gindumara ang National Information Summit o kon NIS han mga tinaglawas han Integrated State Media hapanguna han Presidential Communications Office. Ang NIS inusa nga plataporma han gobyerno agud pakusgon ang pagpasaranghin impormasyon ngadto ha mga ordinaryo nga mga mulupyo ngan mahibaruan ang panalinguha han administrasyon ha pagpadukwag han nasud. Kaupod han State Media and Philippine Information Agency PIA, People's Television Network or PTV, Intercontinental Broadcasting Corporation IBC, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, ngan ang Philippine News Agency o kon PNA. Sumala kan PCO Assistant Secretary for Integrated State Media Operations Alan Francisco, ang NIS inusa nga paagi agud matagan hinligwa ang mga progreso ilarom han Marcos administration
Administration ngan mga prioridad nga mga programa ngan proyekto nakalinya han 8-point socio-economic agenda. Buksan ang National Information Summit o as we call it, ISM or NIS, Ang pagdating po ng gawain pong ito ay isang mahalagang plataforma na layuning mapalalim pa yung ating kakayahan, mas maging magaling tayong mga government communicators at pagtibayin, paigtingin pa po yung ating pagkakaisa bilang ISM, bilang Integrated State Media. This important event also serves as an avenue to strengthen our collective capacity to craft, convey, and champion truthful and meaningful communication that resonates with every Filipino. Ginlalauman ang mas hilawig ngan komprehensibo nga pagbabalita han mga tinaglawas han integrated state media hapanuyo nga maedukar ang publiko bahin han tama ngan eksakto nga impormasyon. Upod han nagpaangbit hin impormasyon ang mga tinaglawas han Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PVOX ngan ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAG-ASA. Tikang ha PIA Eastern Visayas, Rayan Arinto, inian, iyo agenda ha 8. Mga kabataan, communication students, ginhagid ha responsible journalism han FM Radio University. Adin detalye kan Alet Reyes han PIA Leyte. Mga kabataan ng communication students sa usang Universidad sa Siyudad ng Tacloban inaging kaparte han advokasya para responsable nga journalism ng online content pinaagihan FM Radio University. Ini nga buraton nga kaparte ng social responsibility and FM Radio inaghatag inigayon para han mga kabataan nga mas halawig nga makatunan ani ra mga papel kung mga umaabot nga journalists ngan mga online users. Sumalakan ni Sansel Cueva, station manager ng FM Radio, dako ang responsibilidad ng mga kabataan para masiguro nga tama, di kalidad ngan may respeto ha tawo ang mga impormasyon ngan balita nga ira na hipapaangbit pinaagi sa social media. Sumala naman kan attorney Nick Smale o sa nga talahuron nga miyembro han local media nga dakuan kay bahan ang tradisyonal nga media sugaran radio, TV ngan print kumpara yan na ha online ngan social media platforms kundi nagpapabilin nga pareho lagi hapon dapat ang mga susunod nga prinsipyo nga naludayday para responsible journalism. Ginpay matlon pa ni Smale ngan mga prinsipyo na accuracy, fairness, relevance, transparency and accountability in kinahanglan mananong nga giya para han bagong henerasyon hin mga manunurat ngan mga tagapagbalita. Ang hino nga may the cellphone is already a journalist. Kaya no, the social media, the Facebook is a means or outlet where you can communicate not only to the locality but to the world. You just have to be accurate, you have to be objective, you have to get both sides of the stories. So if you're not responsible, you're not objective, you did not verify your facts, that is the danger. If you destroy, discredit, and dishonor the reputation of anybody, you will have a very healthy libel against you. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, inian EU Agenda ha 8. Mga opisyales sa Eastern Samar na kumpleto na ang training parte ha panlawas ngan medisina South Korea. Adin report kan Jane T. Lira han PIA Eastern Samar. Malinimpusan nga na kumpleto han mga opisyalis tikang nga provincial government han Eastern Samar ang usa ka semana nga health and medical training program sa Seoul, South Korea. Komo kaparte han Felipe Abrigo Memorial Hospital Reconstruction Project hagiwan. Ini nga proyekto ang gimpunduhan han Korea International Corporation Agency o KOICA nga Hyundai Asan. Gindumara ang training tikang han Oktubre 13 tubtob 22 nga may panuyo nga mapakusog ang healthcare system han probinsya pinaagihin mga lectures ngan site visits ha mga pasilidad medikal ha Ewha Women's University ngan iba pa nga mga advanced medical institution ha South Korea. Nirepresentaran ang probinsya ni Gobernador Ralph Vincent Everdone, si Gobernador Maricar Gutisan, Provincial Health Officer Dr. Marian Isiderio, Board Member Attorney Byron Suyot nga Committee Chairman in Health, Dr. Clarinda Herodias, FAMH Chief of Hospital. Kaupod gihapon han mga delegado ang pipira nga mga department heads sa provincial government ngan mga kawani han FAMH.
Ang Felipe Abrigo Memorial Hospital Reconstruction Project ng kabahinhan pagpakusog Eastern Samar Healthcare Provider Network. Lakip din ang rehabilitasyon han ospital base maging usa nga safe level 1 hospital. Paghatag hin moderno nga medical equipments, pagtukod han mas bag-o nga pasilidad ngan pag-upgrade han kapasidad han mga healthcare workers. Mahinunumduman nga nagkamay-ada gihapon hin workshop han Agosto para maging preparasyon han ospital para han Department of Health Birthing Center ng Level 1 certification. Upudan pagripason sistema, pag-assessan pwersa pantrabaho, kagamitan, ngan plano ha emerhensya. Tinambungin inihan koyka, lokal nga panggobyernohan, mga opisyales sa ospital, ngan iba pa nga mga health stakeholders. Ini nga mga training inkabahin han Official Development Assistant Project nga ginpatuman han koyka upod ang Hyundai Asan nga nagtutuyo nga ma-rebuild ngan ma-modernize ang Felipe Abrigo Memorial Hospital hagiwan pag-abutan tuig 2026. Tikang ha PIA Eastern Samar, Jing Lira, ini ang iyo agenda ha 8. Philippine Modern Pentathlon National Team naghagid sa Silagos, Southern Leyte para sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand yan na Disyembre. Adan report ni Bong Pedalino, Han PIA Southern Leyte. Sulod sa napulo kadlaw gikan sa Oktubre 17 hangtod Oktubre 27 ang mga magdudula sa Pentathlon Games nga magrepresent sa Pilipinas nagpractice ilang kahanas didto sa lungsod sa Silago. Ang mga sakop sa maong national team mga mulupyo sa Ormoc City ug ilang dalhon ang bandila sa Pilipinas inigsangka na nila unya sa Southeast Asian Games nga tudulaon sa Thailand bulan sa Disyembre karong tuiga. Matod pa sa social media page sa Silago, ang mga coaches pipili sa maong lungsod gumikan sa natural nga baybayon o kahimtang sa baon nga Cebu Rasab sa dapit dito sa nasod sa Thailand din adto sila magtigi busa mamahimong tinud-anay na ang ilang training conditions. Dakong garbo o kalipay sa mga katawhan o opisyal sa Silago nga napilian ang ilang lungsod isip training ground sa mga national players sa pentathlon o ilang gipaniguro ang hingpit nga suporta sa maong team sa mga gikinahanglan nila sa maong pagpractice. Ang 5 ka sports sa modern pentathlon naglakip sa fencing, swimming, horse riding, shooting o running. Apan ang shooting ug running naiusa sa final event nga gitawag laser run. Sa pininsingay, kada usa muharong sa tagsa ka kontra. Ang sa swimming, 200 meter freestyle. Sa horse riding, maong pagsakay sa kabayo tadlas sa daghang mga ali o babag. Samtang ang laser run, ang final event, kombinasyon sa laser shooting o lumba sa dagan. Diin ang mga athletes mudagan og 4 ka lap nga tag 800 meters ang matag lap. O kada tapos sa lap, lunay shooting break. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pedalino, Agenda Ha-8. IBP Northern Samar Chapter nagpapahamtang libre nga serbisyo para han mga kablas. Adan report kan Eileen Diaz han PIA Northern Samar. Nagpatapod ang Integrated Bar of the Philippines o IBP Northern Samar Chapter sa neradedikasyon ng pagkometer sa libre nga serbisyo labi na sa mga kablas. Iniyan ay baruan kan Attorney Noriel Diaz, ang presidente sa IBP Northern Samar, nga Attorney Jade Errol Miscriola, ang chairman sa IBP Legal Aid durante sa pagkighuruhimang raw sa PIA. Naibaruan ng IBP Northern Samar yon sobra 250 mga miyembro ng abogado sa bugos ng probinsya nga nang kada tagsa ng abogado ingin manduan nga magserbisyo sa 60 ka oras pro bono nga serbisyo nga niiniada sa Artikulo 8 sa 1987 nga Batagan Balaod nga ginpapatuman sa Korte Suprema. Ay patuman po yung inisyo nga mandato. May ito na constitute po ang IBP, maihana. Tapos, po sa mga program sa IBP, ang paghatag po legal assistance sa mga wala kapasidad nga makakuha serbisyo sa abogado o mga iba pang serbisyo panlegal. Dugang ni Atty. Miscriola, labot sinian IBP Northern Samar, inagpapahamtang liwat magkaduro dilain nga serbisyo kaapi na didi ang libre nga legal nga asistensya labi sa itong mga pobre nga wala kapas magbayad sin pribadong abogado, libre nga pagrepresentar sa korte, konsultasyon legal, libre nga pagnotaryo sa pinili nga dokumento ngan kwalipikado nga mamulupyo.
pro bono labi na sa mga kaso nga may kalabutan sa VAUSI o Violence Against Women and Children, libre nga legal education sa mga kabaranggayan nga iba pa. Ang libre nga legal aid inigin papahamtang exclusive sa dun indigent individual o adun hamubuan kita kundi ang Korte Supremo mismo ang nagpapahamtang kung sino ang kwalipikado nga makakatagamtam sini nga serbisyo. Ginklaro sa chairman sa legal aid nga diri api sa libre nga pagnotaryo ang commercial nga dokumento sugad sa deed of sale, mortgage, contract to sale nga iba pa. Sa kadugangan na sugad si Atty. Diaz nga in kaso siya na konflikto sa interes sa may kaso ngan kung diri makarepresentar ang Public Attorney's Office ang IBP in duty bound paghatag legal nga representasyon sa kontra nga partido. Utro nga pahamat ngon Diaz nga ang pungkay nga rason kung nano ngayon IBP inada mismo sa unahan nga litra nga integrated ngan karagsidgon pagbugos o pagsayo sa mga kaabogaduhan nga bisan nagkakadibati, naglantugi o nagbabanggaay sa korte ang katapos-tapusan adaan pagkasarayo nga niyon sa lagyan susugad nga disiplina sagton may problema sa sulod o gawas ng organisasyon. From its name, Integrated Bar of the Philippines, the primary purpose is integration of lawyers. Pagsayo sa mga abogado kay maaramangkit nga maaram na ang Supreme Court nga ang mga abogado simpre nagigiba kay nag-aaraway gud sa korte nag-aaraway sa mga kaso ang nature gud iton sa abogado nga nadepinsa sa karapatan sa mga rights sa mga litigants sanglit ang mga abogado kinahanglan sa gawas sa korte magsarangkay gihapon. Ginaghat ni Atty. Diaz ang publiko nga diri mag-alang kung manginahanglan sa serbisyo legal nga nanopisina sa IBP Legal Aid inada na himumutang sa ikaduha nga palapag sa College of Law, University of Eastern Philippines. Ini nga commitment sa pagbulig in nakaangklas sa kanan IBP chapter Panaad makapahamtang accessible and reliable judicial services sa katawhan sa Norte San Samar. Tikang sa Philippine Information Agency Northern Samar, ini si Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha-8. BPI naabot ang 44.9 million pesos na sales hakatatapos pa lang ang Bahandi Trade Fair sa Manila. Adang detalye kan Sol Alarcon, PA Eastern Visayas. Natutal nga tanan ng 44.9 million pesos ang nahikay nga sales. 140 nga DTI-assisted micro, small, and medium entrepreneurs o MSMEs durante ang 5 kaadlaw nga Bahandi Eastern Visayas Trade Fair nga ginbuhat dito sa Metro Manila. Nalabuhan nini ang target sales nga 43 million pesos. Sumalakan ang Thea Ivy Bourbon and Chetad Regional Information Officer han DTI ang nasabing aktibidad ng mga MSMEs yung sa kalampusan para masusteneran ang lokal nga mga negosyo nga mga kabulig pagpadukwaghan rehiyon. Kalakipan mga ginsurong nga mga produkto tikang aton rehiyon, amo ang mga kakanin, sugadan chocolate moron, suman nga ang mga produkto tikang halubi, sugadan suoy, mga juice drinks, kalakip na itong locally made nga udong, miswa, pansit canton, nga damo pa nga iba. Kalakip gihap mga ginsurong amo itong mga bags, nga mga tikog nga banig, nga damo pa. Ang Bahandi in Binisaya nga pulong nga ang kahulugan, treasures o mga karikuhan nga amo itong ginggagamit o gingamitan nga brand han DTI ha mga trade fair han rehiyon tikang pahan 1987. Tikang ha PIE Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo Agenda Ha-8. BIPSO STCS nakadaog king Bronze Innovation Award at USA Innoventa 2025. Adin report ni Rodrigo Victoria han PA Biliran. Nakabot sa Biliran Province State University School of Technology and Computer Studies kung BIPSO STCS ang Bronze Innovation Award atol sa DOST Innoventa Pitching Competition ng gipahigayon sa Batangas State University diin nakatapok ang mga science innovators gikan sa tibok nasod. Ang nakadaog nga proyekto maong AgriPH usa ka web-based application nga gituyo aron tabangan og palikunon ang mga mag-uuma sa Pilipinas pinagi sa teknolohiya. Ang AgriPH is gihimo sa mga innovator sa Biliran Province State University. Ang AgriPH is na siya tulo ka major feature. Ang usa is AI-powered crop monitoring, ang usa is ang real-time farm management, ug ang pangtulo is digital market access. So, ang atong AgriPH is na siya AI and GSIS integration. So, kini na feature is makadetect sa mga crop diseases or mga sakit sa atong mga tanom and also can receive a smart recommendation.
Napod siya digital marketplace kung asa makabaligya ang atong mga farmer na mo connect diretso sa atong mga buyer. Ang impact sa AgriPH diri sa Biliran Province is atong himuon ang traditional na farming into smart and data-driven agriculture. So ma-improve nato dinhi ang ilang mga ani. So mapataas pa nato ang ani sa atong mga farmer, then maibanan nato ang ilang mga pagkalugi, unya mapataas pa gid nato ang ilang income while promoting the sustainable farming practices. Kini adunay duha ka importante nga gamit. Usa ang e-commerce platform nga makatabang sa mga mag-uma nga mabaligya diretso ang ilang mga produkto. Ug ikaduha, ang AI-powered crop disease detection system nga makahatag og tukmang tambag og solusyon sa mga sakit sa tanom sa aktual nga panahon. Ang AgriPH is naa siya e-commerce na platform. So usa ni siya ka feature na ang mga farmer is dito magbaligya online sa ilang mga product. So ang kani siya na mga product na ilang gibaligya is naka-connect na siya diretso sa atong mga buyer. So dili lang siya ingon na buyer bisag ang atong mga wholesaler or mga kanang mga karinderya or mga grocery store, pwede sila makapalit sa mga farmers na product by the using of AgriPH. And ang panduha is natay AI-powered crop monitoring. So kaning AI crop-powered monitoring is makadetect ang AgriPH kung unsa ang posibleng sakit sa usa ka crops o mohatag siya recommendation or suggestion unsaon pag-solve ato na issue. And ang pangtulo is na siya real-time farm management. So makita nato dito ang mga record o history sa farming o sa farmers kung giunsa nila pagtanom sa ilang mga crops or sa ilang mga kanang mga produkto o naagyapon siya kung unsa ang mas maayo na pagtanom para mas munindot ang tubo sa atong mga produkto. Ang mga inobasyon gihimo sa BIPSO STCS faculty team ang gipangaluhan ni Mr. Eric Silis, is a project manager, uban nila ni Mr. John Raymond Calderon, lead developer, Mr. Tito Amerigo V. Custodio Jr., system analyst, ug Dr. Chuna B. Sabinay, data analyst. Sa iyang pamahayag, ipasidunggan ni BIPSO President Victor C. Cañese Jr., ang grupo og nagpahayag ng kini nga Bronze Award para sa AgriPH o sa kadakong pamatuod sa kaalam ug dedikasyon sa mga tutudlo sa universidad. Kini nagpakita nga ang BIPSO dili lamang nagmugna og kahibalo apan aktibong nagbago sa kinabuhi sa atong mga mag-uma pinaagi sa teknolohiya. Ang DOIS-90 usa ka nasudnong plataporma nga nagpasigarbo sa labing maayong mga edukasyon sa Pilipinas ug ang kadaugan sa BIPSO STCS nagpamatuod sa kalidad ug kadasig sa mga innovators sa universidad. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong Agenda Hautso. Ginpadayon han Commission on Human Rights o CHR Region 8 ang pagpakusog han pagpasamwak han katungod pantawo ha mga komunidad ha Samar pinaagin duha ka adlaw nga lakaran program Phase 2 tidahan Oktubre 28 ngan 29 tuig 2025. Sumalakan Jonah Marie Ranes, hepe han CHR Promotion and Advocacy Forum, ang lakaran in usang information caravan nga nagdudugtong han CHR ngan lokal nga mga stakeholder para mapasamwak ang respeto nga hustisya ha kada barangay. Lakaran po acronym siya which stands for Lakbay, Karapatan tungo sa Kamalayan. Siya yung isa na way or na mag-intensify ni Commission on Human Rights ang promotion or advancement ng human rights education sa mga iba't ibang sectors po natin. Ginlakipan inihin Human Rights Action Center Summit, Media Forum, pagipaghimang raw ang mga civil society organizations ngan rekomendasyon pagtukod hin Human Rights Desk ngan Centers for Human Rights Education. Usa na gintagan hin importansya ni CHR OIC Director Jeric Gerald Go an Alisto, usa nga online mechanism nga nagbabantay nga nagahatag hin proteksyon ha media. Ang Alisto po is our mechanism to empower and protect our partners from the media. Nagpasalamat naman Hira Barangay Captain Leopoldo Canes Jr. han Barangay Buluhan
ngan barangay Captain Lemuel Lutok han barangay Ginsorongan, Catbalogan City, tungod han oportunidad nga mahibaruan an katungod pantawo ngan era plano nga magtukod hin barangay committee para padayon nga ipatuman ini haera tagsa nga komunidad. Una-una, yung in behalf of my barangay, na kami po ay nagpapasalamat sa opisina ng Human Rights Commission na nabigyan pa kami ng pagkakataon na maituro sa amin ang ibang mga alituntunin tungkol sa mga human rights violation at mga rights ng tao, kung ano ba talaga ang dapat gawin. Ngayon, kasi natutunan din namin na sa aming barangay, magtayo rin kami ng ganyan, talaga, ipapatupad namin yan. Ika nga PIA Samar, Aaron Ikotihar, ini an agenda haotso. Ratsada Balita! Atong Ratsada Balita yan na, dole, nagtumari yung public hearing parte minimum wage determination, mga kasambahay, panawagan ng paghitaasan sweldo. Area 1 Schools Press Conference igin dumara habubat ngon Leyte. Detalyihin nga mga ratsada hin balita, masunod na. Ratsada Balita! Basi mahibaruan ngan makaintindihan mga kakoreanhan katawhan party problema pinansyal, nag-abre ang Department of Labor and Employment o DOLE han Region 8 hintaluwas nga espasyo para han publiko agud mapaangbit an era mga kahimtang. Ipinaagihan pagdumara han minimum wage determination, igin panawagan ni Sofia usa nga kasambahay ang pagpahitaas ang sweldo tungod ang kamahalan mga esensyal nga paraliton para hapan adlaw-adlaw nga panginabuhi. Iniinbasen pagkumpirma han Department of Trade and Industry o DTI nga dako ang pagkaapektado han suggested retail price han mga produkto tikang han paglimitado han pag-agihan dagko nga mga behikulo sa San Juanico Bridge. Haluyuhan mga supply ngan panginahanglan, nagpapasarig Hidole 8 Regional Director Attorney Dax Villaruel nga igin ko consider niya ang tanan nga sektor nga apektado hini. Iya gihapon kasugbong ha pagdesisyon ang DTI nga ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. We called for this para mag-dialogue tayo. Ang wage kasi determination is tinitingnan natin kung kailangan may wage increase or kung hindi kailangan. Nasa consultation pa lang tayo to help us determine kung needed ba, and we will further look into the factors. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, ini hi Jasmine Keita Agosto, ini ani agenda haotso. Ratsada Balita! Malinang puson nga gindumara ang Area 1 Schools Press Conference usa nga paisan-isan han mga kabataan tikang ha magkaduridilain nga eskwelahan han Babatngon, Santa Fe, San Miguel, Palo, Tan-awan ngan Tolosa, Leyte, komo kaparte han paghatag higayon han gobyerno ha mga estudyante nga magpakita han era nahibaruan nga abilidad para han era kabubuason. Gintambungan naman ngan ginsuportaran ni Babatngon Mayor Eleanor Lugnasin ang nasabi nga aktibidad ha pagtuod nga ang kabataan in malalauman habungtongan hanasod. Nagkurong ininira nga may ada aram nga maupay magkarit. Sanglit naniniguro kita nga makabulig gud inihan ira pag-eskwela hini nga mga kabataan. Kay natuod kita nga ang kabataan amo it atong mga paglaom it atong bungto para kumuswag pa itong usa nga bungto. Antay mahan na sabi nga aktibidad in nakasentro han pag-aghat ha mga kabataan nga magpadayon pagpadukwag han era talento pinaagihan responsable nga pagbabalita ilabi na ha panahon yan na nga nauso ang artificial intelligence o AI. Kapartehan inisyatibo inhimuon ini ko mo panibag-o nga pamaagi nga manguna pagsurat ngan maging kasugbong han sosyedad. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, ini hi Jasmine Keita Agosto, ini anio agenda haotso. Ratsada Balita! Utro maging kilala ang Provincial Youth Development Office o PYDO han Samar kumu usa nga most outstanding local youth development offices sa bugos nga Pilipinas durante han 2025 Philippine Sangguniang Kabataan Awards sa PSKA nga gindumara didahan Oktubre 26, 2025. An pasidungog in ang gihitaasi nga pagkilala nga iginahatag ang mga youth development offices sa mga probinsya, highly urbanized cities, nga independent component cities sa national nga level. Sumala kan Provincial Youth Development Officer John D. Escala, ini ang ikaduha nga wagkasunod nga tuig nga nakuha han Samar ang nasabi nga pagkilala. It's the highest
award given to local youth development offices in the Philippines. Last year we joined and we also won the same award. Na bali naka-repeat po kami for this year. So, ang tiningnan po nila, number one is the functionality of the LYDO, then the funds of course of the LYDO, how the LYDO is operating, and they also required to send one flagship program. And I can say that this is one of the strengths of the PYDO in the province of Samar. It's because we have the separate program for youth development, which is the Sira Kabataan program. Under that, ang mainstream po namin or the program po that we entered into the search is the Purple Desk program. It's a massive mental health program all throughout the province of Samar, wherein we reached more than 18,000 young people all throughout the province. So that was the strength that we had. Dugang pa ni Iskala, may danaw 145 purple desks nga ginbutang ha mga eskwelahan na bugos nga probinsya nga niniin magsiserbi ngadto ha mga kabataan nga may problema o karoon makipag-istorya mahitungod ang era mental health. Ang mga aktibidad ha ilarom hiniin nasunod ha Mental Health and Psychosocial Support Services Framework han Department of Health. Pinaagi hini nakakadetermina ang PYDO hin mga kaso han bullying, sexual abuse, ng domestic violence nga dayon naman ginaaksyonan ng opisina pinaagi hin mga social protection services. Nagpasalamat naman ni Iskala ha suportahan probinsya nga panggobernohan ng Samar ha mga inisyatibo han PYDO nga nagsaa din pagparigon pa han irang mga programa ngan padayon nga serbisyo ngadto ka Batan-unan han Samar. Firstly, I would like to thank Governor Shari Antan because for youth development to be effective in a place, it has to go hand in hand with a very good youth development office and of course a very supportive local chief executive. So we owe that to Gov and also to all of our officials. To the provincial government of Samar, yung iba't ibang opisina because they are very supportive to us. And also to every young people na tumutulong po sa amin. We thank you and we owe and we offer this award to the 250,000 youth in the province of Samar. Ikaw nga PA Samar, Jessica Bonpa, inini Agenda Haucho. News and Information Center. Mga balita, tikang Han News and Information Center han PIA Eastern Visayas. Huray mangraw pinokus pagpakusog han mga pinulungan han sinirangan Visayas. Late Governor Carlos Jericho Petilla natudlok como bago nga RDC chairperson. Mga detalye hini nga sumat igahatag ni Neil Lopido. News and Information Center. Gintudlok ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Hiliti Governor Carlos Jericho L. Petilla kumo bago nga chairperson han Regional Development Council sa Sinirangan Visayas para 2025 kotob 2028 nga termino. Ini sumalakan Regional Director Milin Rosales ang Department of Economy, Planning and Development Regional Office 8 ngan RDC 8 Vice Chairperson. Governor Petilla inagserbi na gihapon como RDC Chairperson hadtong tuig 2011 kotob 2012 ug sahiya natudlok como Secretary sa Department of Energy. Sumalak ang Director Rosales ang katudlok uto ni Governor Petilla como RDC Chairperson in ginlalauman magdadarahan pinakahitaas nga policy making body han rehiyon para hin panibag-o nga kabaskog ngan liderato kinaagi han padayon nga pagbulikanay han local government units mga ahensyahan gobyerno ngan pribado nga sektor para hin mas inklusibo, sustainable ngan minus wagon nga sinirangan Visayas. Og sa kan Governor Petilla nakaput como RDC 8 Chairperson Jose Torres Gomez han Ormoc City. News and Information Center. Halay niya sumat malinampuson nga gindumara ni kaduha ang tulo nga roundtable discussion series bahin ang pagpakusoghan mga pinulungan ha sinirangan Visayas pinangunahan han UP Tacloban pinagi han Liti Samar Heritage Center tidan Oktubre 24. Ang roundtable discussion inanunoyo nga makatirok hin mga panlantaw o hibabruanan nga makakabulig pagpadukwag han mga pinulungan ha sinirangan Visayas. Sentro ha diskusyon amo ang learning materials production using Eastern Visayas local languages. Inigihapon inanunoyo nga makabulig pagbug-os
in mga palisiya nga nasuportahan pagpadukwaghan mga pinulungan hasinirangan Bisaya sugad man ang pagtagadhan mga isyu nga may kalabutan han pagkamit hini. Kaapihan ginumara nga roundtable discussion siin mga manunurat, magturutto researchers, kaapihan media nga mga magkatrabaho ha gobyerno. Ang pagpakusugan aton pinulungan series in gilunsad didan September 19 nga nagpokus ha best practices in the teaching of Eastern Visayas mother tongues samtang pagbubuhato naman sunod nga bulan ani katulungan orhi nga parte han roundtable discussion nga mapokus sa literary translations o parte han paghubad ngadto ha mga lokal nga pinulungan ha sinirangan Visayas. Tikang han News and Information Center han PIA Eastern Visayas ini Inil Dalit Lupido ngan ini aniw agenda ha 8. Istorya Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton panlawas. Istorya Panlawas. Mga impormasyon ha mga tambal o paglikay han mga magkarinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong ha panlawas ang mga tao. Iyo may babatian ha Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na. Aniklampsya inusa nga panalagsaon kundi seryoso nga kondisyon hilabiha mga nagbuburod. Ang komplikasyon ng pre-eclampsia inusa nga disorder durante kundinan usa nga burod in may ada high blood pressure tanitaas nga protein haira ihi. Kung nagkakaada pre-eclampsia, iniingkod nga nagkakaada convulsions, mga pagkalipngaw nga disorientation para abnormal brain activity. Pinakagrabe hini nga mga convulsions, aman coma o di man nga maging kausa in stroke o kamatay. Typically, kung may ada eclampsia, ano sa nga burod, iniindurante iton ika-20th week ihan pagburod. Han kaudnan nga mga kaso, ginmamanage ang pre-eclampsia ug sa pamanini maginhulos nga eclampsia, sanglit ginkikinahanglan ng regular nga pagpakonsulta ha OB-GYN para ang prenatal check-up agon masiguro ang kahimtang nanay nan mahatagan hingkay amayan nga prescriptions kuning kikinahanglan. Dapat healthy si mami para healthy si baby. Iyo pala nahibatian ang pinakauri nga impormasyon bahinhan paghirot durante han pagburod. Naghihinaot kami nga kamoy magpabiling nga himsugan panlawas nga makabulig nga pagpadukwag han aton sa syudad. Para ha Istorya Panlawas, ako ay May Vibar, inian iyo, Agenda ha 8. Sumat panahon. Upat na weather system anya na nakakapikto hahat nasod sumala ang pinakaurhing report han Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ha latest bulletin ng PAGASA, apektado ang low pressure area o LPA nga ada sulod han Intertropical Convergence Zone o IPCZ. Ang mga lugaran Palawan, Visayas area, Bicol Region ngan Mindanao. Sanglit kaudgan ang oran nga na-experiencehan dito hining nga mga lugar yana ha mga naglabay nga adlaw. Samtang may ada naman shear line o ang pagtapo han mapaso ngan matugnaw nga hangin nga nahagigin kausa hinmakusog nga oran ha Batanes ngan Babuyan Islands. Bayada liwat easterlies o kung an mapaso nga hangin nagtitika nga Pacific Ocean. Ini nakakapikto ha sinirangan nga parte han Central Luzon ngan Calabarzon. Ngan ini gihapon nakakausa hin rain showers ngan thunderstorms. Haluyo ini nga mga weather systems padayon ang pahinumdum ni PAGASA nga maging alerto ngan magbantay termi han na anunsyo han mga katatapuran na surok. Ika nga Weather Bureau and Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini Ruben Miñano, ini yan, i-agenda, Hautso. Editorial! Hakada kalagalag, utro nabubuhi ha aton hinumduman an aton mga hinigugma kinabuhi nga tumalikod na hakadayunan. Ini indiri la panahon han paghinumdum ipinaagi ha paghalad hin mga bukad ngan kandila kundi an pamalandong usang higayon para ipaabot an aton pasasalamat ngan paghigugma han mga tawo nga hahigayon naging kaparte han aton paglakaton dinhi habaw han kalibutan. Haluyuhan mga pagbugiot ha mga biyahe ngan matawo nga mga sementeryo ayaw naton hingalimti ang tinuod nga mensahe han kalagkalag.
ang paghinumdum ngan pagampo. Ang mga minatay hindi rin na mabalik kundi ang ira kaupayan ngan mga nahimo in magpapabilin ha aton mga kinabuhi. Yan nga panahon, importante nga dumdumon ang mga mag-upay nga susbaranan han aton mga minahal ha kinabuhi. Ang ira mga panlimbasog, pagpaid ngan mga kaupayan nga binuhat in magserbi nga inspirasyon para kita magpadayon ngan maging mananong. Ipinaagi ini ang ira mga hinumduman, hindi nila magpapabilin ha mga lubnganan kundi nabubuhi ha aton mga buhat samtang kita in mga buhi pa. Labawhan nga tanan ang kalaggalag in pahinumdum nga ang kinabuhi in may ada katapusan. Salit, samtang kita in buhi pa, himuan naton ang maghigugma, magpasaylo, ngan magpaubos. Hakada kandila nga aton ginpaparuktan, hinaot unta nga palagahong gihapon naton ang kahayag han paglaom, ngan pagkaurusa ha aton mga kasing-kasing. Para han editorial, ako Herian Arinto, ini ang iyo Agenda Haotso. Iyo palahin batlaan ang pinakauri nga impormasyon ng solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Dawa na salamat ang iyo pag-upod hamon hini nga edisyon. Kaming magpapabiling nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Asa sunod ni gayon, ini ang iyo Agenda Haotso. Agenda Haotso. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Haotso, ang programa nga nakatutok ha mga balita, impormasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo. Tubtub ha sunod nga gayon, Eastern Visayas. Habagong Pilipinas! Ini ang iyo Agenda.